Ay, tingnan mo, mali ka na naman kasi ang interpretasyon mo sa Biblia, yung Jerusalem na nasa Israel. Doon mo ini-imply eh. Mali ka na naman yan. Ngayon, matututo ka rito. Basahin natin ang 4:22 ng Galacia. Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak, ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa babaeng malaya. Gayunman, ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman, ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga, sapagkat ang mga babaeng ito'y 2 tipan. Ang isa ay mula sa bundok ng Sinai na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ayan, maliwanag dyan, ano, yung tinuturo ni Pablo. Yun kang 2 tipan, yun ang larawan ng 2 babae kung kanino nagkaanak si Abraham, si Agar at saka si Sarah. Ang sabi niya, ang bagay na ito may lamang talinghaga, sabi ni San Pablo. Ang 2 babaeng ito, 2 tipan. Yung isa mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng anak ng pagkaalipin na ito'y si Agar. Ang Agar ngang ito ay ang bundok ng Sinai sa Arabia, na ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, yung Jerusalem sa Israel, no? Katulad ito ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin. Yan palang Jerusalem ay nasa pagkaalipin na rin nung panahon ni Pablo. Corrupted na rin ang Jerusalem na yan. Sapagkat nasa pagkaalipin na kasama ng kanyang mga anak. Eh ano ngayon ang sabi ni Pablo sa 26? Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. Ayon, ang Jerusalem na nasa itaas, malaya, siyang ina natin. So ang ina ng Kristyanismo, hindi yung Jerusalem sa Israel. Ang ina ng Kristyanismo, yung Jerusalem na nasa taas. Tama. O kita mo na, doon dapat manggaling. Doon dapat manggaling ang aral, doon sa nasa taas na Jerusalem. Ang iniisip ng kapatid na Elmer, yung Jerusalem na panggagalingan, yung Jerusalem dun sa Israel, nasa pagkaalipin yun ngayon Tinan mo ngayon ang mga pananampalataya sa Jerusalem. Nandun yung Katoliko, nandun yung maraming iba-ibang reliyon, may Mormons doon, may kung ano-anong iglesia doon, sila nag-aagawan. Baka nga kayo, wala kayong pwesto sa Jerusalem doon May temple ba kayo doon sa Jerusalem? Buti pa nga Islam, may temple doon sa Jerusalem iba yung Jerusalem na tinutukoy ni Pablo na dapat panggalingan ng aral na ating sasampalatayanan. At yan ay ang Jerusalem sa itaas, yung Jerusalem na nasa langit. Yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus na kailangang ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Aling Jerusalem? Hindi yung Jerusalem sa Israel, kundi yung Jerusalem na nasa itaas sa langit. Yan. Palpa ka dyan, kapatid na Elmer. Kakain ka pa ng maraming bigas para maintindihan mo yan. Ngayon, ang sabi sa Biblia, sabi mo kanina, hindi ka na memersonal, ano? Sabi mo. Ninote ko rito Hindi ka ako na memersonal. Walang personalan to. Pero ang sabi mo, pagkagaling sa Pilipinas, hindi pwede. Hindi ba pamimersonal yon? Ang katotohanan, lalo na magiging founder, ay dapat na magmula doon sa Israel o sa Jerusalem. Papunta rito sa Pilipinas. Hindi magmumula sa Pilipinas, papunta Jerusalem. Abay, baliktad. Kagaya lang na sinasabi mo, huwag ka maniwala kay Soriano dahil lang galing sa Pilipinas. Sabi niya, pag Pilipino, sabi niya ganun no? Kaya po, kung meron kayong nalalaman na founder ay Pilipino, hindi po yun. Dapat sa Jerusalem magmula o sa Israel. Wala ka palang spirit of nationalism Para kang yung sinasabi ni Rizal, ang hindi magmahal sa kanyang sariling wika, mahigit sa hayop at malansang isda. Ikaw pala naman maka-Israel at maka-Hudyo Alam mo kapatid, yung mga Hudyo, yun ang pumatay kay Kristo. Yun ang bumabato sa kanya, yun ang ayaw maniwala sa kanya.
Kasi ang pinaniniwalaan ng mga yon yung kautusan ni Moises. Yung kautusang ibinigay sa 2 tapyas na bato. Yun ang kautusan ni Moises. Ngayon, nung nangangaral si Kristo, ayaw nilang tanggapin si Kristo kasi kay Moises sila naniniwala eh. Pero ano ang sabi ng mga apostol? Sa 13:39 ng Gawa, ganito nakasulat. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Nasa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ayan, maliwanag ano? Yung kautusan ni Moises, lumipas na yon. Hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ano ba yung kautusan ni Moises na hindi na tayo aariing ganap doon? Malakyas 4:4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb, para sa buong Israel, na may mga palatuntunan at mga kahatulan. Yung palang kautusan ni Moises, galing pala sa Diyos yun. Sabi ng Diyos, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb o sa bundok. Yung palang kautusan ni Moises, yun yung binigay ng Diyos sa kanya sa bundok. Na yung palang kautusan na yun ni Moises, ang sabi ni Pablo, hindi na kayo aariing ganap sa kautusan ni Moises. Para tayo ariing ganap, para tayo ma-justify, ang kailangan natin si Kristo. Hindi na sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. I want to read that in English. And by Him, all that believe are justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses. So hindi na tayo aariing ganap, tayong mga Kristiyano, sa kautusan ni Moises. Lipas na kasi yun eh. Aariing ganap tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At kay Kristo, wala ng pagtutuli. Ano? At kay Kristo, hindi na bawal ang baboy. Nung araw, sa panahon ni Moises, bawal ang baboy eh. Bawal ang kuneho, bawal ang alimango, alimasag, mga isdang walang kaliskis at palikpik. Bawal yan sa panahon ni Moises. Kasama yan sa mga palatuntunan at kahatulan ng kautusan ni Moises. Pero pagdating ni Kristo, hindi na aariing ganap sa kautusan ni Moises. Bakit? Ang sabi sa 7:12 ng Hebreo, sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote, kinailangang palitan naman ang kautusan. Ano ba ibig sabihin, kapatid, ng palitan? Di iba na. Pinalitan na yung pagkasaserdote, pinalitan na rin yung kautusan. Kaya yung kautusan ni Moises, pinalitan na. Ano ang pinalit? Sa 6:2 ng Galacia, magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Kautusan na ni Kristo ngayon. Yun, kapatid. Susunod na po tayo sa 15 minutes cross-examination. Umpisa na po natin. Okay na? Okay na po. Okay, magandang hapon po muli sa mga tagapakinig. Okay, tanong lang, Brother Soriano. Ang sabi mo kanina, walang inaaring ganap sa kautusan. Hindi po ba? Narinig niyo? Hindi. Meron. Sa kautusan ni Moses? Okay. Kung may mabasa ko na, Brother Soriano, na maaari ka pag tumalima ka pala sa kautusan, ay aarihin kang ganap. Di mali po kayo sa iyong pag-aunawa. Sabi niyo kasi, walang aarihin ganap. Hindi ako mali. Wala naman akong sinabi na ganun eh. Ang may sabi noon si Pablo, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Huwag mo isisisi sa akin yung binabasa ko, ano? Hindi pa ako napapanganak, hindi ka pa rin pinapanganak, nasa Biblia na yan eh. Hindi ako may sabi niya, binasa ko yan. Na hindi na tayo aariing ganap sa kautusan ni Moises. Ngayon, kung may mabasa kang inaaring ganap
sa kautusan ni Moises sa panahong Kristiyano, aba, tama ka. Pag may nabasa ka na sa panahong Kristiyano, inaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, tama ka, mali ako. Pero wala kang mababasa na sa panahong Kristiyano, ang sinunod utos ni Moises at hindi utos ni Kristo, naging dapat. Bakit? Kasi ang utos ni Kristo may bautismo. Ang utos ni Moises wala. Tinan mo, paano ka aariing ganap kung hindi ka nabautismuhan? Kaya kailangan susunod ka sa kautusan ni Kristo, hindi sa kautusan ni Moises. Sapagkat yung kautusan ni Moises kulang, walang bautismo ron Yun ang sagot ko sa iyo. Okay, sinabi uli ni Brother Soriano. Ito ha, malinaw. Walang bautismo sa panahon ni Moises. Ang utos ni Kristo may bautismo. Ang utos ni Moises wala. Sapagkat yung kautusan ni Moises kulang. Walang bautismo ron Okay, sinabi uli ni Brother Soriano. Ito ha, malinaw. Walang bautismo sa panahon ni Moises. Ang utos ni Kristo may bautismo. Ang utos ni Moises wala. Sapagkat yung kautusan ni Moises kulang. Walang bautismo ron Okay, sinabi uli ni Brother Soriano. Ito ha, malinaw. Walang bautismo sa panahon ni Moises. Kung may mabasa akong may bautismo sa panahon ni Moises, talo ka. Ganito, ang sabi ko, walang kautusang bautismo sa panahon ni Moises. Walang kautusan. Bumasa ka nga sa kautusan ni Moises na utos magbautismo. Kung may mabasa ako na sa panahon ni Moises na bautismo sila, sama ka may bautismo, brother. Iba yon, iba yon. Iba yung nabautismuhan kaysa sa may utos na magbautismo. Iba yon. Alam ko naman ang babasahin mo yung nasa Korinto na sila'y nabautismuhan sa dagat. Pero, ang tanong ko sa iyo, meron bang utos na bautismo na isinulat si Moises o inutos ng Diyos sa Sinai? Meron bang bautismo? Pag nakabasa ka, talo ko. Pinag-uusapan natin utos. Yung utos, walang utos na bautismo sa panahon ni Moises. O ngayon, tatanungin ko sa iyo, si Zacarias ba't si Elizabeth, nabautismuhan ba? Brother Soriano, sumagot lang po muna kayo. Mamaya ka na. O hindi, yun nga ang sagot ko. Nabautismuhan ba si Zacarias at si Elizabeth? Na tatay ni Juan Bautista. Ang nabautismuhan lang naman yung dumaan sa dagat yung mga ipinanganak sa Kanaan, di naman nabautismuhan meron bang utos na bautismo sa Kanaan? Nagkakamali ka ng interpretasyon mo sa Biblia. Ang nabautismuhan, yung sinabi ni Pablo, babasahin ko sa unang Korinto 10:2. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Sino lahat? Yung galing sa Ehipto. Pagkatapos na sila pumasok sa Kanaan, meron pa bang bautismo? Wala na. Dahil wala namang utos na bautismo sa panahon ni Moises. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi mo lang naintindihan, kapatid. Kapangahasan kasi yung sayo Yun ang sagot ko. Okay, another question. Mayroon ba tayong mamabasa, Brother Soriano, sa Bagong Tipan, na ang kautusan ni Moises hindi na dapat sundin? Si 39 ng gawa, nakasulat. Babasahin ko. Sa pamamagitan niya, ni Kristo, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng bagay. Na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. O hindi ka nasakop ng kautusan ni Moises ngayon. Kaya hindi na yun ang dapat ngayon sa panahong Kristiyano, kapatid. Hindi naman mahirap intindihin yan Nilalabo mo na lang Dahil ipinaninindigan mo yung maling paninindigan mo Nakasulat, hindi na kayo aariing ganap, sabi ng mga apostol, sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Pag matigas ang ulo mo, sumunod ka pa sa utos ni Moises kung gusto mo.
pero hindi ka aariing ganap. You will not be justified. Yun ang sabi sa Biblia. Nasa bagong tipan yan, nasa Gawa 13:39. Yun ang sagot ko sa tanong mo. Okay, tanong, Brother Soriano. Ang tanong ko dito sa Hebreo 10:28, ang sabi rito, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Brother Soriano, tama ba itong pagkasulat to? Mali. Ama yan, nung panahon ni Moises, pag hindi ka nangili ng Sabado, babatuhin ka hanggang mamatay. Pag nangalon niya ka, nung panahon ni Moises, babatuhin ka hanggang mamatay. Pero si Kristo at saka mga apostol, sumunod ba sa kautusan ni Moises? O yung bang mga Hudyo, sumunod ba sa kautusan ni Moises nung panahon ni Kristo? Hindi nga sumunod eh. Bakit? Si Tito nga hindi nagpatuli eh. Binato ba? Nabato ba si Tito dahil hindi nagpatuli? Hindi naman siya nagpatuli. Hindi siya sumunod sa kautusan ni Moises eh. Pero hindi siya binato. Hindi siya namatay. Kasi lipas na noon yung kautusan ni Moises. Ganun yon, kapatid. Ang tanong ko po, Brother Soriano, malinaw. Nakasulat din po ito sa bagong tipan, Hebreo 10:28. Tanong ko lang naman po ito. Ito bang nakalagay na talatang ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa? Totoo ba ito o mali? Totoo yan. Basta hindi ka sumunod sa kautusan ni Moises, pinapatay ka. Noong panahon ni Moises. Pero sa panahon Kristiyano, si Tito hindi sumunod, hindi nagpatuli, pero hindi pinatay. Ang tanong ko, malinaw. Malinaw naman ang sagot ko ah. Hindi naman ako bulol. Naiintindihan naman. Kung gusto mo, Englishin ko. Saan sabi sa English, he that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. Tingnan mo, died. Bakit? Pasado na yan, tapos na. Pag sa English mo titignan, died without mercy under 2 or 3 witnesses. Tapos na kasi yung panahon na yun eh. Pero sa bagong tipaan, kasi hindi na umiiral ang kautusan ni Moises, nang si Tito ay hindi patuli, hindi siya pinatay. Yun ang sagot ko sa'yo. Okay, Wait lang Brother po, Soriano, timing. another question. Ako magpapasala naman akong talata rito eh. Papakitaan ko lang naman talata. Hindi po ako ang nagsasalita, binabasa ko lang ho ang talata. Tinutumbasan ko lang ho kung ano yung sinasabi niya kanina. Tayo na naman po mag-analyze. Ito, magbabasa huli ako. Ang sabi mo sa pagbabago. Dito sa unang Juan 2, ang talata ay 7. Ang sabi ay ganito, mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Ito po ba'y tama o mali, Brother Soriano? Tama yan, kapatid. Tama yan. Ang dating utos na inyong narinig. Kanino narinig? Sa mga apostol. Hindi kay Moises. Mali na naman ang pupuntahan mong interpretasyon dyan. Babasahin ko yung Mateo. Tingnan mo ha. Sabi ron, sa 5:21, narinig ninyo na sinabi sa tao ng una, huwag kang papatay. Ang sino man pumatay, mapapasa panganib sa kahatulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo. Bakit ba datapwat? Magkaiba na kasi eh. Datapwat. Yan naman ang narinig ng mga apostol kay Kristo. O ngayon, yung narinig nila kay Kristo, yun ang sinasabi nila. Hindi sila nagsasalita ng anumang bagong utos. Yun lang narinig nila. Yun ang sabi ni Juan. Basahin natin sa unang Juan. 1:1. Nakalimutan mo na kasi yung 1:1 eh. Basahin natin. Yung buhat sa kanila, yung aming narinig, yung nakita ng aming mga mata, yung namasdan, nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay. Ang buhay ay nahayag at aming nakita, pinatototohanan at sa inyo aming ibinabalita ang buhay. Ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa amin ay nahayag, sabi ng mga apostol, yaong aming nakita at narinig,
siya naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. O yung palang narinig nila, yung narinig nila kay Kristo. Hindi narinig kay Moises, kapatid. Mali na naman ang pupuntahan niyo dyan, kapatid. Oh, another Timing question. lang po. Tanong. Ang ating tanong kanina, malinaw yun eh. Yung bang sinabi sa 89:34 ng mga awit at saka sa unang Juan 2:7, pareho ba ng statement na hindi nagbabago o nagbago? Kasi sinabi ro sa 89, ang tipan ko'y hindi ko sirain. Unang Juan 2:7, mga minamahal, wala akong isinusulat na anumang bagong utos, kundi ang dating utos. Hindi po ba nagpapatunay lamang nito na yung sinabi sa mga awit 89:34 ay pinapagtibay ng mga alagad yung sinabi sa mga awit? Gaya na sinabi ni Juan sa unang... Mali ang interpretasyon mo, kapatid. Yun ang sagot ko, mali. Kasi malayo yung 89:34 ng awit sa panahon ni Juan. Kasi yung tipan na sinasabi ng Diyos na hindi niya babaguhin, yung tipan niya kay David. Ano? Iba naman yung utos na sinasabi ni Juan. Ang sabi niya, yung utos na yan, yung dating salita na inyong narinig. Yung dating utos ay ang salita na inyong narinig. Yun ang sabi ni Juan eh. Niliwanag niya nga eh. Alin yung salita na inyong narinig? Yung narinig ng mga Kristiyano kay Kristo. Hindi naman nila narinig si Moises, no? Okay, salamat, Brother Soriano. Wala na oras. Okay na po. Okay na po. Susunod po. Last na po tong pangatlo na po kasi. Bali, susunod si Pastor Elmer Albuera. Okay, salamat po muli sa mga kapatiran. Dito ho ay unang nirespeto ko ang paniniwala ng ating kapatid at sa ating mga narito ngayon na tagapakinig. Dito po nag-represent lang kami dalawa pareho ni Mr. Soriano ng pananampalatayang parehong umiikot sa buong mundo. Ang Israel po na aking kinasapian na riyaem ay totoong masyadong late na nakarating sa Pilipinas. Mas malaki pa nga ho ang Pilipinas eh. Siguro, magtataka kayo, baka nga siguro kung dumating ang mga ngaral dito na aba at dukha, gaya ng ating Kristo, hindi rin paniniwalaan eh, kasi masyadong mahirap nga. Alam niyo po ba mga kapatid, at lalo na sa ating kapatid na Soriano, uulitin ko ulit, hindi naman ako nagpunta rito para ipaya upang mag-present ang bawat isa ng mga katunayan. Bilang sa aming side, ay aming pinatutunayan na ang aral talaga ng Diyos noon at ngayon, hindi nagbabago. Kasi kung tama po yung turo, hindi lang naman po si Mr. Soriano nagtuturo niyan eh. Maski po anong relihiyon. Banggitin niyo na yung nalalaman yung relihiyon. Halos lahat, laban sa kautusan. Na gaya na nabanggit nga po ni Mr. Soriano. Pero mayroong isang grupo na nagtuturo mula noon hanggang ngayon, yung utos na ito. Bagamat nagkaroon ng pag-iiba ng pinaglalagyan, pero yung nilalaman, naroroon pa rin ho. Hindi nagbabago. Dahil kung maging totoo yung aral na ito narinig niyo, hindi lamang kay Soriano marinig yan. Maski ano pong grupo, yung mga naglalakihang relihiyon, gaya ng dumating sa Pilipinas, na sa pangunguna ni Magellan, at ang iba pa, yan din pong aral eh. Labag din po sa utos. May sariling utos din po sila na itinayo. Pero ang amin pong ipinapakita at ipinipresent sa inyo mga kapatid, yung aral na dalisay noon, ngayon, at ang sa dulo ng lupang ito'y walang pagbabago. Kasi kung tama po itong dinadala ng ilang napakaraming reliyon sa buong mundo,
lumalabas na doon sa langit ay mayroong dalawang aral. Tiyak si Moises ligtas, si Elijah, lahat ng propeta ligtas ho yan. Magkikita-kita ron, may dalawang aral. Una, marami po sana akong isa-isahin. Kailangan po napaka-ikli po ng oras o minuto na ibinibigay sa amin dahil yung talata kong ipapakita napakarami. Mula Henesis hanggang Apocalypse ay 20 minutes lang ho yan. Kaya nga po, tipid na tipid ho ang aming paglalarawan ng talata. Siyempre po, nandito ho ako sa inyo. Kami ay naging matatag at nagpakatatag. Wala ho kayong makikitang nakikipagdebate na sa loob po ng kanlungan ninyo o sa kaninumang silungan, di po ba? Hindi po namin inaaring iba ang bawat grupo kung ang pag-uusapan naman ay kaligtasan at katotohanan. Kaya kami nandirito, wala ho kayong makikita sa buong Pilipinas na magkikipag-debate eh. Bibiruin mo na sa ilalim ng kakakontrahan sa pananampalataya, di po ba? Pero nandito ho kami, amin pong tinatagan ang aming sarili. Upang aming ipakita na yung aral ng Diyos noon. At ngayon, kailanman ay hindi nagbabago. Tandaan po ninyo. Sa langit ay mayroon lang iisang aral. Kung naniniwala kayong si Moses at ang mga propeta na kasama ni Moses na tumutupad ng utos ay maliligtas, magkikita-kita po tayo sa karang langit. Pero naniniwala po kami na yung aral doon sa langit, Jack, isang aral lang po mayroon doon. May isang awit, may isang bautismo at isang tagapagligtas. Wala po kayong makikita sa Biblia na sa langit, sa bagong langit at bagong lupa, ay mayroong sari-saring aral at turo. Mga kapatid, tatandaan niyo yan. I-analyze niyo ang sinasabi ko. Dito sa akin ay understanding, Mateo 24:15, unawain ng bumabasa. Sa bagong langit at bagong lupa, may isang aral lang po tayo. Gaya ng sinasabi ni Pablo. Maging sa Timoteo, Corinto na may isang aral, isang awit, at isang tagapagturo o tagapagligtas. Isa lang ho lahat. Hindi po di sa langit na mayroong kumakain ng baboy roon, may Sabado roon, at may Linggo ang pagsamba roon. Pag may napatunayan kayong ganyan ako may papakita na maging sa bagong langit at bagong lupa ay talagang Sabado lang. Mayroon po kami mga ebidensya niyan. Pero hindi na kailangan magpakita ako ng maraming ebidensya. Sapagkat ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na alagad at anak ng Diyos, kung tupa ka, kung maririnig mo ang tunay na tinig ng pastor, pakikinggan yan, hindi na kailangan marami pa. Naniniwala ko na kung marami mang mga tupa at tunay na dalisay at wagas ang ating mga layunin. Ang sabi sa Juan 4:23-24, hinahanap ng Ama ang tunay na mananamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Muli ibabalik ko. Babasahin ko sa inyo po dito sa Roma. Roma 2:13. Ano ang sabi sa Roma 2:13? Dito medyo, ito na ho. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing ganap. Sino po ang aariing ganap sa kautusan? Yung mga nagsisitalima. May talata naman po pala. Pero ang tanong, kautusan ba'y makapagligtas? Hindi po.